Okay, tayo po ay makakatayong lahat at tayo po ay magbasa po ng Bible. John chapter 8 verse 36. John chapter 8 verse 36. And tatalong po tayo sa 2 Corinthians. Okay, verse 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Okay, inyo pong ipitan. Ano po? John chapter 8 verse 36 and 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Okay, so kung kayo po nandiyan na, say aloud amen. Okay, ating basahin po na sabay-sabay. Ready, begin. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Ready, begin. Lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Okay, tayo po ay manalangin, aming Diyos, na banal, Panginoon, kami, Panginoon, ay inyo pong pangunahan. Kami, Panginoon, ay inyo pong muling turuan ng inyo pong salita, Panginoon. At huwag niyo po hayaan, Panginoon, ang kaaway, ang siyang kumilos, Panginoon, sa bawat isa, sa hahayag ng inyo pong salita, Panginoon, o Diyos. Kaya, Panginoon, ang inyo pong mga salita ay ito po ay maging kalakasan at encouragement, Panginoon, sa bawat kabataan, Panginoon, nandito, Panginoon, sa Youth Camp, Lord God. At ganyan po, Diyos, gamitin ninyo po, Panginoon, ang inyo pong lingkod sa umaga pang ito, Panginoon, upang kayo, O Diyos, ang makita, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat, kayo pong sa patuloy na maitaas at malawalhati. Ito pa yung madalangin sa inyo, pinapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay makaupo na. Okay, so now, ang aking pong topic po ngayong pong umaga pong ito, and medyo mainit po, ano? Tama? At medyo nakakantok. Tama? Nakakantok? Kami nga walang tulog kagabi ni Pastor. Nandamay. Sabi ko, patay tayo dyan. Ano po? Imbis na siya po yung magabantay, ako yung binantayan ni Pastor Reynan para hindi makatulog. Ano po? Okay, so ang ating pong topic ngayong pong umaga pong ito, break free from bondage of Satan. Okay, medyo mahirap po ito. Ano po? Pero sa biyaya po ng Panginoon, ay ito po ay ating pong kapag-aaralan po ngayong pong umaga pong ito. Amen? Okay, so nung kahapon po, blessing ang mensahe, amen? Kagabi lalo, talagang tayo po ay na-refresh muli ng salita po ng Diyos. And even me, hindi lang po kayo, kundi kami mga preacher, kahit yung mga pastor, mga kapatid, mga kabataan, ay natuto, ng salita po ng Diyos. Ano po? So ngayon po, ang ating pong sabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, sabi ng Bible, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Ano po sa Tagalog niyan? Upang huwag kaming malamangan ni Satanas o ng Diablo, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. No po? So ngayon po, mga devices nagawa ni Satan sa buhay po natin, alam niyo mga kapatid, bago po kayo pumunta sa camp, number 1, meron tayong doubt. Nagkaroon po tayo ng doubt. And ako yung niwala mga kapatid, marami po sa ating mga kapatid, at marami kaming in-invite sa camp, pero hindi pumunta. Bakit po? Sapagkat meron silang nag-alinlangan silang pumunta saan? Sa camp. Tama? Meron po kayong mga in-invite, tama po? Meron po ba? Meron? Wala? Meron, di ba? Madami. Pero, hindi sila nagpunta sapagkat sila'y nag-alinlangan. Bakit po? Sapagkat ang kaaway, mga kapatid, ayaw nilang sila po ay makapakarinig ng salita ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, di ba? Tayo ay sumagot at sumama kahit minsan tayo rin nag-alinlangan. Tama po? Di ba? Kayo din po nag-alinlangan. Alinlangan po kayo sa sarili niyo mismo. Hindi na pala ako sasama. Ay, sasama na pala ako. Ay, hindi na pala ako sasama. Ay, sasama na pala ako. Ayun, nakasama ka pa rin.
Di ba? Ganun po ang kaaway mga kabataan. Nagbibigay siya ng ng doubt sa ating mga puso. Bakit? Sapagkat ayaw po ng kaaway na tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Ayaw niya mga kapatid, ayaw niya mga kabataan na tayo'y maligtas at makasumpong ng kaligtasan. Ayaw niya. Tama? Tama po. Tama. Tama, di ba? Right. Pero mga kapatid, ang kaaway ay umaatake. No? Para hindi tayo makakilala sa Panginoon. And majority din sa ating bilang ay mga bisita. Tama? Actually nga sa amin din, mas maraming bisita namin kaysa dumalo sa aming mga young people. Even yung mga young people namin hindi nakadalo. Nag-doubt. Ano po? Bakit? Maraming gawa. Yung iba nahihiya. Ayaw pumunta. Takot kasi walang pera. Nahihiya kasi wala silang damit. Ayun yung mga pakana ni Satan eh. Tama? Bibigyan tayo ng doubt sa ating puso. Mga kapatid, mga kaibigan. Pangalawa, hindi lang po doubt, kundi the word distraction. Tama? Ang kaaway mga kapatid, tayo ay dinidistract. Ano po? Ano ba sa Tagalog ng distraction? Yung distract. Ano ba sa Tagalog nun? Ha? Ano na? Ginugulo. Ano yun yung distract? Iniistorbo. Ginugulo. Di ba? Ginugulo yung ating focus sa Panginoon. Tama? So ngayong umagang ito, marahil hindi ka makapokus kasi naantok ka. No? Yung mga mata mo'y inalambitinan ni Satan. Gusto kang makatulog. Pero pag pagkain, gising na gising. Di ba? Pero pag pinag-usapan ng Word of God, kaya na! Pupunta yan. Laro tayo! Games! Alam niyo kapatid, ang pinakamahalaga po sa camp, hindi po yung mga games and activities. Ang pinakamahalaga dito, ang mensahe ng Panginoon. Amen? So maraming distraction ng kaaway mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, pag sa bahay, di ba? Mga kabataan, alam niyo po yan. Nung panahon nung paggabi nag-usap kami, batang 90s. Kami ni Pastor, 90s pa pala si Pastor eh. Kala ko 80s na to eh. Napag-usapan namin, simula nung kinakain namin yung mikmik, ano pa yan? Basuka, no? Pintura, yaki, ano pa yan? Pom-poms. Tapos tapos napunta na ba kami sa mga laro? 'Di ba? Laro, no? Yung text, no? Ano ba yan? Pogs, ano ba yan? Goma, Jolens. Chinese garter, favorite ni Pastor yan eh. No? Chato. No po? Tapos sa pag-usapan din namin, hindi lang doon sa mga laro, kundi yung mga palabas ng 90s. Si Bayuman. Basta, di ba, nasama ko sa ano. No? Ano to? Hindi nyo alam yun. Walang alam. No? Si Bayuman, si Masman, no? Si Jetman, Fiveman, no? Power Ranger. Hindi na alam ang kabataan ito. Tinatabi, B1, B2. No? Ang alam nyo lang kasi ngayon, TikTok. Facebook. Di ba? Instagram. Ano pa? Twitter. Ano po? Ba't napunod doon? Okay. Pinag-usapan natin yung mga kapatid
Sapagkat ngayon ay mas maraming distraction ang kaaway. Biruin niyo mga kapatid, pag maglalaba ka, nakatutok sa iyo ang cellphone. Matawa si Belis kasi ginagawa niya ito eh. Di ba mga maglalaba ka? Kaya ang bagal mo makatapos sa paglalaba kasi nanonood ka ng cellphone. Tama? Kahit nga ultimo yung pagsisiyar lang mga kapatid, mga kabataan, ang tagal-tagal. Sabi ko, sakit na ng tiyan ko. Hindi pa rin tapos. Yung pala, nanonood, 1 oras na. Kahit paghuhugas ng plato, nakadikwatro pa. Ano mo nakadikwatro yun? Di ba kung naghuhugas ng plato, di ba? Tapos nanonood ng ng anime. Parang CJ daw yun Tumatagal ang gawain eh. Bakit po? Bakit? Maraming distraction. Tama? Sa amin dati, walang ganyan eh. Nung panahon namin. Pag inutusan ka, at pag hindi mo ginawa, may tama ka. Okay, hindi lang alam kung saan tatama. Oo. Pero ngayon, yung mga magulang, anong nangyari? Nakakanda, paus na. Kakautos sa atin. Hanggang ngayon, hindi pa rin magawa. Ano sabi natin? Pastor, Nay, Mayana? Ano yan, Mayana? Hanggang kinabukasan, hindi pa rin tapos. Maraming distraction, mga kapatid. Tama? Totoo yan? Totoo yan? Pag hindi totoo sa inyo yun, bato kang pe. Sabi nga ni Pastor Chode. Number 2, distraction. Number 4, ang kaaway mga kapatid, tayo ay gusto niyang dayain to deceive us. Pastor, paano kami dadayain? Alam niyo po, si Satan, mga kapatid, mga kabataan, hindi siya yung Satan na yung ating nakikita na may tinidor. No? Na merong sungay. Na ang buntot ay may araw. At kulay pula. Di ba? Na nakakatakot. Hindi po ganun. Sabi ng Bible, siya'y nagaan yung parang anghel ng liwanag. Sapagkat si Satan, mga kapatid, ang diablo, mga kapatid, siya'y nag-i-imitate. Kinokopya niya. No? Yung katotohanan na yung totoo. Mas maganda pa ang misa sa totoo eh. Tama? Alam niyo mga kapatid, ito, napag-usapan din natin kagabi. Ilan ang kulay sa rainbow? Mali. Ilan? Ilan? 7. Ang 7 sa Bible, it is what we call, ito ay perfect number. Or it is complete number. Tama? Bibilangin niyo yung ano ba yung kulay ng rainbow? Basta bala kayo. Ngayon, di ba kakatapos lang ng tinatawag na Pride Month? Ano yung kanilang flag? Rainbow. Rainbow flag. Ilan ang kulay doon sa rainbow nila? Ilan? 6. Bilangin nyo. Search nyo. Hindi nyo pa alam, Ako, kakalam ko lang kahapon eh. Kasi na-curious ako eh. Bakit 6? Bakit hindi ginawang 7? Kasi hindi
Perfect. Kung bakit 6, yung 6 na yung mga kapatid, ito yung 666, di ba? Ito ay numero ng Diablo. Di ba? Yung 666, ito po ay mark of the beast. Bilangan niyo po. Mamaya pag nyo, pagtapos, kung ilan. Bakit po? Sapagkat, di ba? Ini-imitate ng Diablo, kala natin maganda, di ba? Pero ang totoo mga kabataan, kulang, incomplete. Tama? Kulang. No? Ang Diyos, mga kapatid, perfecto, yung kanyang bilang, 7. Pero ang kaaway mga kabataan, 6. Bakit po? Inyo po, di ba mga kabataan, yung Pride Month. Alam niyo po, hindi po tayo against sa mga LGBT. Ayan, LGBTQ+++++++. And so, maging plus pa yan. Di ba? Hindi po tayo against diyan. Hindi po natin dinidiscriminate yan. Tama? Kasi sabi ng Panginoon, God loves the sinner. Tama? But God hates the sin. Hindi natin, mahal natin ang mga LGBTQ na mga tao, pero hindi natin mahal o hindi natin gusto yung kanilang ginagawa. Tama ho? Gaya niyan, pinapas nila yung sex, same-sex marriage. Di ba? It is against what the Bible says. Tayo po ay dinadaya ng kaaway. Tama? Dapat tayo maging aware, mga kabataan. Maging aware tayo. Huwag kang padaya sa kaaway. Number 4. Ano po yung number 4? Ano po yung number 1? Ano ang binibigay sa atin? Ano yung devices ni Satan? Number 1, doubt. Number 2, distraction. Number 3. Ano number 3? Ano yan? Deceive. Number 4, in the word disobedience. Ano yung the word disobedience? Ayaw ni Satan na ikaw ay sumunod. Gusto niya ikaw ay maging pasaway. Ayaw niya na ikaw ay sumunod sa Panginoon. Ayaw niya na ikaw ay sumunod dito sa camp. Ayaw niya na ikaw ay sumunod sa pag-accept sa Panginoon. Maraming mga hindrances, mga kabataan, mga kapatid. No? Ayaw niya na ikaw ay, di ba, tatakpan ng iyong tenga. No? Ayaw ng kaaway na ikaw ay makapokus sa salita ng Diyos. Tama? Kasi ayaw niya sumunod eh. Ayaw niya na ikaw ay sumunod sa Panginoon. Hello? Nandiyan pa kayo? Malapit na po tayong kumain. Ano po? Mga 12 pa. Ano sa ba? Okay, ngayon po. Dako po tayo sa doon po sa ating pong outline. Bakit hindi natin kayang makawala sa tanikala at pakana ng Diablo? Bakit? Pastor, bakit? Bakit maraming kabataan, maraming Kristiyano ang hindi makawala-wala, sa chain, sa devices ng kaaway? Number 1, because you are ignorant of his devices. Pastor, ano yung ignorant? Ang Tagalog Beles? Ignorante. Tagalog ba yan?
Ilagay mo na lang isa dulo eh. Okay? Pag sinabing ignorant, mga kabataan, ano yan? Lack of lack of knowledge. Kakulangan ng kaalaman. Kaya po sinabi na we are ignorant, no? Tayo ay ignorant sa devices ng kaaway sapagkat hindi natin kulang tayo sa kaalaman sa Biblia. Tama? Ini-invite ka sa simbahan, ayaw mo. Sinesirang ka ng Bible, ayaw mo. No? Pinapasama ka sa camp, ayaw mo, tinatamad ka. Ayaw mo mabasa ng Biblia. Kaya ano nangyayari, we are ignorant of his devices. Kaya tayo, ang tendency mga kapatid, hindi tayo makawala kahit tayo Kristiyano na, tayo pa rin ay nakakulong, no? Tayo pa rin ay nasa chain, no? Tayo pa rin ay nasa device ng diablo. Bakit? Sapagkat kulang tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Mas gusto pa natin magbasa ng Facebook. Tama? Kabisado natin yung post ni Renton Labrador. Alam natin yung buhay ni Diwata Overload. Di ba? Pati yung mga kwento sa, ano ba yun? Wattpad? Watchpad? Ano yun, Ben? Kasi wala pa nun eh. Di ba? Nakabisado natin yung mga punchline ng mga komedyante, ng mga influencer na wala namang katuturan. Pero pagdating sa memory verse, Pastor, ano ba yung John 3:16? Jesus wept? Ang bira, John 3:16 lang, hindi mo pa alam. Bakit po? Sapagkat ignorante sa pakana ng kaaway. Kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia mo. Baka nga wala kang Biblia ngayon eh. May Bible ka? Ngayon, bibigyan ko tayong basta may Bible ka, di ba? Bibigyan mo sa... Nako. Ito pa ang problema, mga kapatid. Mga kabataan. Nakakabibili tayo ng cellphone. Pero hindi tayo makabili ng Bible natin. Pastor, yung cellphone ko may Bible. Ang tanong ko sa'yo, yan ba Holy Bible? Hindi pwedeng sabihin na Holy Cellphone yan. Magkano ang Bible? Magkano? 500 pesos? May 300 pesos? Eh, ang cellphone magkano? 15,000. 20,000. 50,000. 100,000. 5,000, sabihin natin 5,000. Pinakamababa. May 3,000 po na. 20,000. Okay, sige. Ano ba to? Ano to? Pinapababa ba? Oh, 3,000 daw, sabi ni ate. Nakakabili ka ng cellphone pero Bible, hindi ka makabili. Magkano yun? 300 pesos, Pastor? Minsan nga, binibigay na lang sa inyo ng libre. Hindi nyo pa iniingatan. Pero mga kapatid, ang mas maganda yung ating binili natin. Kasi yun ay ating pinapahalagahan. Tama? O yan, pagkatapos ng camp na to, dapat mag-add to cart ka na. Di ba? May Shopee tayo. Lagi mo siya na Shopee, Di ba? Add to cart. Meron Bible po sa Shopee. Tama? O, meron. Kaya sa yung binibili mo ay walang katuturan, bilhin mo Bible.
Meron 300 pesos, may 500 pesos. Para ano po? Para pag ating, no? Ito po ay ating babasahin upang tayo ay hindi maging ano? Maging ignorante. Saan? Sa gawa ng kaaway. Kasi maraming mga kabataan, ano? Ang napahamak. Maraming kabataan ang napapariwara ang buhay. Bakit? Sapagkat hindi minamahal ang salita ng Diyos. Because you are ignorant of His devices. Number 2. Because you ignore the truth. Okay? Kung bakit maraming Kristiyano, maraming kabataan ang hindi makawala sa tanakkala at pakanan ng dyablo because you ignore what? The truth. Ano yung the word ignore? Ha? Ano yung ignore? Dinededma, binabaliwala mo, no? Nire-resist mo yung katotohanan. Ano po sabi ng Bible? John chapter 8. Verse 32, sabi ng Bible, and ye shall know the truth. And the truth is nor other than the Bible. Amen? Sabi ng Bible, the truth shall make you what? Make you free. Ang katotohanan ay ano? Ang siyang magpapalaya sa iyo. Ang kaaway, mga kapatid, gusto niyang ano? Yung mali ay gawing totoo. At yung totoo ay gusto niyang ano? Gawing mali. Pero ang Bible, mga kapatid, sabi ng Bible, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sabi ng Bible sa verse 36, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Mga kapatid, kay Kristo lamang at sa kanyang salita, matamo mo ang ano? Ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang ano? Ang siyang magpapalaya sa iyo. Hello? Hey! Nandiyan pa kayo? Tayo kumain. Because you ignore the truth. Many Christian today, ayun yung Pastor Eli, Pastor Chody, ako po ay bunga rin po ng camp. Ako ay nagsuko ng buhay sa camp din po. Sa panahon ni Pastor Eli, maraming mga kabataan nagsusuko ng buhay. Pero bakit ngayon sa panahon natin ngayon, ang hirap, no? Ang hirap na makasumpong ng mga kabataan na nag-forward, no, nahihiyang, gabi nahihiya eh. Nahihiyang tumas eh, sabi Pastor Chody, lumapit kayo. Sabi ni Pastor Eli, lumapit kayo. Nahihiyang lumapit eh. Kaya kaya pagtaas, nahiya pa. Sabi po ng Panginoon, di ba? Kung ako'y ikakahiya mo, ikakahiya din kita sa aking Ama sa langit. Kaya, kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, huwag mo ignore yun. Tama? Huwag kang mahiya. Ang mas nakakahiya, mga kapatid, mga kabataan, ay yung gumagawa ka ng mali. No? Tingin na sa akin siguro, una na, no? Mukha na ba uunan? No. Kasi, Pastor, laki-laki mo eh. Para kang pillow. Parang malambot na unanan. Naantok na eh. No? Kunti na lang, malapit na. Labanan nyo. Labanan nyo ang tukso ni Satan. Ganun. Ganun. Ganun yung mata mo. Oo, labanan mo. Pariyak eh.
Because you ignore the truth. Na po? Don't ignore the calling of God in your life. Don't ignore the calling of God in your life. Pag inignore mo ang Panginoon, yung panawagan ng Diyos sa buhay mo, di ba? Ikaw din ang mag-i-struggle niyan balang araw. Ano po? Mag-i-struggle ka. Kasi bakit? Parang ikaw sa Jonah eh. Sabi ng Panginoon, oh, Jonah, pumunta ka sa lugar ng Nineveh. Ang ginawa ni Jonah, pumunta sa lugar ng Tarsis. Naging masaya ba siya? Hindi. Even yung kanyang kasama doon sa barko, no? Napahamak dahil sa kanya. Gusto niyo mangyari 'yon? Na napahamak ang nasa paligid mo dahilan sa iyo sa hindi mo pagsunod sa Panginoon. Tama ho? Don't ignore, no, the truth. And lastly po, ito po yung pinakating conclusion. Kung bakit minsan din tayo po hindi makawala, no, sa pakanan ng kaaway. Sapagkat kulang na o hindi na sapat o konti na lang ang apoy sa puso mo, Kristyano, kayo kabataan. Ito po yung huling part na ito po yung sa kabataan. Yung atong mga young people na mga Christian, mga member. Minsan kumukunti na yung andap ng init ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Tama? Kaya minsan, namuhay na tayo sa mundong ito. Namuhay tayo sa mundong ito. Tayo naaakay na ng mundong ito. Imbis na tayo makaakay. Tama? Tayo ang inaakay sa mundo. No? Imbis na tayo ang makaakay sa kanila para sa Panginoon, tayo ang nahahatak nila. Bakit po? Sapagkat hindi na ganoon kainit ang apoy na meron ka. So ang ating prayer, Lord, bago matapos ang camp na ito, no, Panginoon, yung apoy na meron ako sa puso ko noon na maalab, ngunit naging maliit na lamang. Lord, pag-alawin mo muli itong aking yung apoy, no, yung alab, yung pag-ibig ko sa ministry. Na dati ako'y masigasig, na dati ako'y sumasama sa Bible study, na dati ako'y sumasama sa soul winning, pero ako'y nanghina. Alam niyo po mga kapatid, mga kabataan, ang nais po ng kaaway, tayo ay panghinain lahat. Tayo ay i-discourage upang hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos sa ating pamumuhay. Amen? Lastly mga kapatid, no? We need to ignite the fire within us. We need to ignite. Kailangan nating pag-apuyin. No? Pag-alabin muli. No? Yung apoy sa puso natin. Mga kabataan. Ano po? Ano po yung number 1? Ano yung number 1? Hindi. Doon sa ignorant of his devices. Number 2, ignore the truth. Number 3, ignite the fire within you. Ano po? Tayo po yung manalangin, tayo po yung makabumigit. Habang tayo ay nakayuko, nakapikit, kabataan, young people, hindi aksidente na ikaw ay nandito sa camp na ito. Hindi aksidente na ikaw ay naimbitahan. Sa katunayan, kapatid, kaibigan, mga kabataan, ito ay layunin ng Diyos at ito ay plano ng Diyos kung bakit ka
napunta sa lugar na ito. Hindi para mag-enjoy. Hindi para ikaw ay magkaroon ng mga bagong kaibigan. Hindi para ikaw ay mag-staycation or ikaw ay magbakasyon dito. Ang nais ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Na isang araw, pag ikaw ay namatay, pag ako'y namatay, tiyak ko 100% sa langit ng aking punta. Sapagkat hindi ang relihiyon na nagliligtas, hindi ang mabuting gawa ang nagliligtas, hindi ka ang sino man ang nagliligtas sa atin, kundi si Kristo ang siyang tagapagligtas. Ngayong umagang ito, nais ng Diyos na ang iyong puso ay buksan sa kanyang mga salita. Nais ng Diyos na ito'y maging maliwanag sa iyo. Alam niyo, ang gusto ng kaaway, kuhain ang mga salita na ating napakinggan. Kasi ayaw niya na ang isang tulad mo ay maligtas. Gusto niya, pumunta kang impyerno. Pero ang Diyos, pinapunta ka dito. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos. Kaya hindi aksidente nandito ka sa camp na ito. Sapagkat